Ano yun? Ano yung dumali kay mga aso? Sino yun? Kahiling? Sino yun? Hindi ka ba nakikinig? Sinabi ko na kanina, gabulan. Gabulan yon. Kayong mag-asawa, markado na kayo ng gabulan. Hindi yun titigil hanggat hindi na kayo napapatay. Markado na kayo. Hindi na kayo titigilan. Kayo lang ang gusto niya. Gusto niyang ano? Kainin! Madalas nating naririnig na libre ang mangarap. Pero sa maraming pagkakataon sa buhay, alam natin na hindi yun palaging totoo. Ngayon, ang tanong, ano ang handa mong ibigay bilang kabayaran para magkatotoo ang pangarap mo? Ganyan po ang tema ng espesyal nating pagtatanghal ngayong araw. Dahil damang-dama namin ang pagmamahal nyo sa ating Abang Channel, naku, muli tayong nakapag-imbita ng isang espesyal na panauhin. Mamaya ko na babanggitin kung sino siya, pero kung mahuhulaan nyo, aba, iba. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Kapag meron tayong gusto, mapabagay, tao, pangarap, trabaho o kung anuman, parati tayong handa makuha lang ang gusto natin. Misaan, ganoon din kami ng asawa kong si Omar. Taong 1995 po nang ikasal kami. Pareho po kaming ulila, kaya ang pangarap namin ay magkaroon ng maraming anak at malaking pamilya. Bagaman natupad na po ang pangarap na yon, ilang buhay na hindi na maibabalik pa ang naging kapalit nun. Kung alam lang namin, malamang, hindi na kami sana nagpumilit pa na pumunta sa dulong baryo sa Quezon. Ngayong naipahayag na ninyo ang inyong sumpaan sa harap ng Panginoon, itulot nawa niya ang kanyang kabutihan at pagpalain ang inyong pagsasama. Ang pinagsama ng Panginoon ay huwag paghiwalayin ng tao. Itulot mo sa amin, O Panginoon, na kami maging isang puso't kaluluwa mula sa araw na ito, sa lungkot at ligaya, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan. Naway saksihan ang kapangyarihan ng simbahan ay pinagtitibay at binabasbasan ang pag-iisang dibdib na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naririnig mo ba yun? Ha? Ang alin? Yung sinasabi nila. May sinasabi ba sila? Parang wala naman eh. Nagpapalakpakan lang sila. Hindi. Misis ko, makinig kang mabuti. Meron talaga silang sinasabi. Ano yun? Kiss? Kiss ba? Gusto niyo pang isa pang kiss galing sa bagong kasal? O paano ba yan? Gusto raw nila tayong makitang mag-kiss pa. Hindi naman tayo madamot, di ba? O edi kailangan natin silang pagbigyan. Mahina kong tinapik ang pisngi ni Omar ng mister ko. Tumawa siya at ganoon din ako. Nung nilapit niyang mukha niya sa labi ko, buong puso kong sinagot ang halik niya. Bago niya pa yun mapalalim, kumalas na ako. Bitin eh. Isa pa. Omar! Nasa simbahan tayo, nakakahiya. Nakakahiya? Anong nakakahiya? Kasal naman natin to. May basbas ng Diyos at ng simbahan ang pagsasama natin. Isa pa, dali. Isa na lang. Omar, yung mga bisita at kaibigan natin nanonood, nakakahiya. Nakakarami ka ni. Tama na muna yan. Bumawi. Gumuhit ang mapang-asar na kurba sa labi niya. Humawak siya sa bewang ko sabay tingin sa akin na para bang kami lang ang tao sa mundo. Nilapit ni Omar ang labi niya sa tenga ko. Narinig ko yon. Kahit hindi mo ituloy, alam ko kung ano yung sasabihin mo. Ano? Bumawi na lang ako mamaya. Bumawi na lang ako pagtapos ng reception. Pag tayong dalawa na lang. Omar! Kaya babawi talaga ako. Maganda ka ha? Paghandaan mo ko. Natawa na naman ako sa hirit niya. Pagharap namin sa mga bisitang kanina pa pinanonood ang bawat kilos namin, muli silang nagsigawan ng kiss.
Hindi yun pinalampas ni Omar. Muli niyang inangkin ang labi ko. Bago niya ako tuluyang maubos, kakapapak, hinila ko na siya palabas ng simbahan. Sumalubong sa amin ang mga butil ng bigas na sinaboy ng mga bisita. Muli na naman kaming naghalikan. Tulad ni Omar, parang naa-addict na rin tuloy ako sa tamis ng labi niya. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Binitiwan ko ang kamay ni Omar para lapitan ang bunso kong kapatid at nag-iisang pamilya. Mahigpit ko siyang niyakap. Ang higpit naman ate! Para namang di na tayo magkikita. Mamimiss kita. Kuya Omar, kunin mo na nga tong bride mo. Paiyak na eh. Huhulas yung makeup niyan. Sayang naman yung pinaghirapan ko. Sus, kung asarin mo ng ate mo parang hindi ka umahagulhol kanina. Nakita kaya kitang umiiyak habang naglalakad papunta sa akin ng ate mo. Akala ko nga babaha sa dami ng iniyak mo eh. Ah, ganon. Sige, mang-asar ka pa. Tingnan mo, papawiin ko sa'yo si ate. Pag ang ate, iniyakan ko na wag akong iwan mag-isa sa buhay. Ha! Hihingi to ng divorce kahit walang divorce dito. We, di-divorce mo ako, mahal? Tinakpan ko ang tenga ni Yoli sabay iling kay Omar. Mahinang hinampas ni Yoli ang braso ko. Nag-effort ka pang takpan ng mata ko? Nakita ko rin naman ang sagot mo kasi umiling ka. Siya, pumasok na nga kayo sa bridal car. Magkita na lang tayo sa reception. Niyakap ko ulit si Yoli. Pareho kami ni Omar na ulilang lubos. Yun nga lang, may kapatid ako, siya wala. Talagang ako lang ang pamilya niya. Akala ko noon, tatanda akong dalaga, na kay Yoli lang iikot ang mundo ko. Ngayong alam kong hindi, na magkakapamilya kami ni Omar, hindi ko maiwasang maging emosyonal. Ate naman eh. Kakalat mascara natin. Huwag mo na tayong paiyakin, pwede ba? Magkikita pa naman tayo, diba? Isang linggo lang naman ang honeymoon niyo ng Kolokoy na to, diba? Sa Baguio? Kung saan lumaki si Kuya Omar? Oo. Oh, yun naman pala eh. Yung titirahan niyo ni Kuya, ilang tumbling lang sa tinitirahan ko. Huwag ka mag-alala ate. Kahit may bahay ka na ni Kuya, sisiguraduhin ko na ako pa rin ang pinaka-source mo ng konsumisyon. Binuksan ni Yoli ang bridal car. Inalalayan at una akong pinapasok ni Omar sa loob ng sasakyan, saka siya sumunod. Noong una, tahimik lang kaming magkahawa kamay. Parang parehas kaming hindi makapaniwala na kasal na kami. Nang halikan niya ang likod ng palad ko, napatingin ako sa kanya. Ano yun? Bakit? Wala lang. Wala naman. Bakit nga? Alam kong meron kang gustong sabihin sa akin eh. Teresa, mahal, misis ko, Bakit? At bakit? gusto ko ng malaki at masayang pamilya. Maganda naman ang negosyo kong manukan at bigasan. Alam mo yun, di ba? Na kahit makailan tayo, walang magiging problema. Kayang-kaya ko kayong buhayin. Yung kasi talagang pangarap ko, mahal eh. Gusto ko ng maingay na bahay. Yung puno ng tawanan, yung magulo kasi maraming batang nagtatakbuhan. Ayos lang naman sa'yo, di ba? Handa ka naman na sa ganung buhay, di ba? Magpapakasal ba ako sa'yo kung hindi pa? Kung ano yung gusto mo, yun din ang akin. Paano kung isang dosenang anak ang gusto ko? Tinampal ko ang braso niya. Ano namang akala mo sa akin? Isa sa mga inahin sa manukan mo? Biro lang. Binibiro lang kita. O sige, ano na lang, mga 6. Kalahati ng isang dosena, ha? 3, kalahati ng 6. 3 na lang? Konti naman. Parang ang hina natin nun. Dagdagan pa natin. Isa pa. Huling tawad. 4. Kung mapagbibigyan, gusto ko ng 2 lalaki at 2 babae. Sige, 4. Pero walang tatawad kapag hindi nasunod ang 2 babae at 2 lalaki mong plano ha. Baka humirit ka ng humirit eh, tapos kakahirit mo. Makasang dosena na nga tayo. Mabilis na lumilipas ang araw, linggo at buwan kapag masaya ka. Namalaya na lang namin ni Omar, 3 taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Sa tagal naming mag-asawa, maski isa sa 4 na anak na gusto namin, hindi pa rin binibigay. Wala siyang sinasabi. Hindi niya ako sinisisi. Pero sa tuwing nakikita ko kung gaano siya kasaya kapag binubuhat at nilalaro niya ang anak ng mga kaibigan namin, hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Napapaisip ako kung may mali ba sa akin, kung may depekto ba ang matris ko. Ate,
Baby shoes to ah. Ang ibig sabihin nito? Magiging tita na ako? Buntis ka na? Confirm na? Ilang buwan na? Alam na ba ni Kuya Omar? Kinuha ko ang box ng baby shoes mula sa kamay ni Yoli. Binalik ko yon sa paper bag sa kamuling tinabi. Hindi. Hindi. Pangregalo yon para sa panlimang anak ni na Brenda. Kinuha siyang ninong. Magnininong na naman siya sa binyag. Pangatlo na yun ngayong buwan ah. Konti na lang. Matatalo niya na si Santa Claus sa dami ng batang kailangan niyang bigyan ng regalo sa Pasko. Anong magagawa ko? Alam nga namang pigilan ko. Sa pagnininong na nga lang siya nakakahawak ng bata at hindi ko siya mabigyan ng anak Malalim akong bumuntong hininga. Tinigil ko ang ginagawa ko sabay upo sa sofa. Lumapit sa akin si Yoli. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagpacheck ka na diba kayong dalawa ni Kuya? Sabi ng doktor okay naman kayo diba? Wala naman diferensya? Oo, pero paano kasi kung nagkamali lang yung doktor? Paano kung hindi niya lang nakita agad pero meron pala talagang mali sa akin? Na may diferensya palang matris ko. Ate. Yoli, natatakot ako. Araw-araw, natatakot ako na baka isang araw magising na lang ako na ayaw na sa akin ni Omar. Na may nahanap na siyang iba na magbibigay nung malaki at masayang pamilya na nahihirapan akong ibigay sa kanya. Pero hindi naman ganun si Kuya Omar Oo nga't pangarap niya yung malaki at saka masayang pamilya. Pero siya na rin naman na nagsabi diba? Mas pangarap ka niya. Na bago niya pinangarap at ginustong magkapamilya kasama ka, mas nauna ka niya nagustuhan nang ikaw lang. Subukan lang magloko ni Kuya Omar, ipapakulam ko siya. Natawa ako sa pagbabanta ni Yoli. Hinaplos-haplos niya ang likod ko. Nang marinig ko ang pagdating ng sasakyan ni Omar, dali-dali kong pinunasan ng luha ko. Sinalubong ko siya. Sa bahay naghapunan si Yoli. Birthday ko kasi nung araw na yon. Pagkatapos ng maliit naming salo-salo, hinatid na rin siya ni Omar sa bahay niya. Pagbalik ni Omar, lumingki siya sa akin. Humalik sa balikat ko. Humarap ako sa kanya at huhubarin ko na sana ang suot niyang t-shirt nang pigilan niya ang mga kamay ko. Ayaw mo? Ako? Ayaw? Hindi, no? Hinding-hindi. Pero mahal, may kailangan tayong pag-usapan. Naglagay ako ng distansya sa pagitan namin. Agad niya yung pinutol sa paghabol niya sa kamay ko. Ang seryoso mo naman. Kinakabahan ako. Ano ba kasi yun? Naisip ko lang. Naisip mo lang na ano? Paano kung ipagpahinga muna natin ang pagsubok? Tiningnan ko siya sa mata. Umasa ako na makikita ko ron kung anong ibig niyang sabihin. Pero lalo lang akong nalito. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi hindi ko mabasa ang asawa ko. Anong ibig mong sabihin na itigil na natin ang pagsubok? Ayaw mo na? Ayaw mo na magkaanak tayo? Gusto pa rin. Pero kung sakaling hindi talaga para sa atin ang pagkakaroon ng anak na sa atin mismo galing, ba't di na lang tayo magampon kesa pahirapan ng sarili natin? Mahal, makinig ka ha. Hindi ko sinasabi na may mali sa'yo, na may diferensya ka. Ang akin lang, maraming bata rin na kailangan ng kalinga ng magulang. Tas tayo, gusto natin ng anak. Paano kung gano'n na lang? Pero mas gusto ko pa rin sana na sarili natin, kadugo natin, yung galing sa akin. Oo, Tere. Susubok at susubok pa rin naman tayo. Kung yan ang gusto mo, sige, yan ang gawin natin. Magampun tayo. Mahal! Teresa, pag-usapan natin ng maayos. Huwag mo akong pag-walkoutan. Mahal! Ang gabi at usapin yon ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon kami ng malaking tampuhan. Pilit akong sinusuyo ni Omar. Kahit gusto ko nang makipagbati sa kanya, mas nangingibabaw ang bigat ng dibdib ko. Yon ang nagtulak sa akin na makipagmatigasan sa kanya. Hanggang sa dumating ang isang umaga na akala namin hindi na namin mararanasan. Masama na naman ang timpla ng tiyan mo. Ilang araw na yan Magpatingin ka na kaya sa doktor para malaman natin kung anong sakit mo. Nang mas okay na ang lagay ng sikmura ko, nagmumug ako sa kahumarap sa nag-aalala kong mister. Nagulat si Omar nang niyakap ko siya, pero agad niya rin naman akong niyakap pabalik. Ayos ka lang ba? May iba ba bang masakit sa'yo? Hindi ka ba nilalagnat?
May ideya ka ba kung ano sakit mo? Ano sa tingin mo? Lampas 1 buwan na akong wala. Lampas 1 buwan nang wala? Walang ano? Dalaw, mahal. Namilog ang mata niya. Tumingin siya sa bahagi ng sinapupunan ko. Humawak, saka tuluyang yumakap sa akin. Ha? Salamat sa Diyos. Sa wakas na pagbigyan na rin tayo. Pero mahal, hindi pa ako 100% sure ha. Pwedeng mali ako. Pero di ba hindi rin naman talaga nahuhuli yung dalaw mo? Buwan-buwan kang meron. Oo, pero... Eh di ito na yun, magkakaanak na tayo. Magiging mga magulang na rin tayo. Ayokong bigyan ng false hope si Omar. Ayokong umasa siya sa wala. Kaya nagpa-schedule ako ng check-up sa OB ko. Ang kaso lang, nasa ibang bansa siya. 2 linggo pa bago ang balik niya. Sa 2 linggo na hindi naman talaga ako sigurado kung may laman na ba ang sinapupunan ko o wala. Kung ano-ano ng gamit pang baby ang nabili ni Omar. Damit, laruan, mga prutas at vitamins para sa akin. Gabi-gabi may uwi siyang ganon. Pati yung 1 kwarto sa bahay, pinagplanuhan niya ng magiging kwarto ng panganay namin. Kakaganon niya, nawala ang pagdududa ko. Maski ako'y nakumbinsi na nagdadalang tao na nga ako. Kaya ganoon na lang ang pagguho ng mundo naming mag-asawa nang marinig namin na false alarm nga. Walang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi ako buntis. Ate, sorry, ngayon ko lang nabasa text mo. Sure bang wala raw talaga? Wala raw talaga. May posibilidad daw na stress ang dahilan kaya delayed ako. Sabay kaming napatingin sa saradong pinto ng baby's room. May lumagabog doon. May kung anong nahulog. Kahit na nag-aalala at gusto kong malaman kung ano ba yon, hindi ko magawang tumayo. Si Kuya Omar ba yun? Galit ba siya? Sa'yo? Pero bakit siya magagalit? Hindi mo naman to ginusto. Hindi mo naman ginusto na paasahin siya, diba? Hindi siya galit. Pero sa totoo lang, mas okay sa akin at mas gusto ko sana kung galit na lang siya kung sinisisi na lang niya ako. Ate. Ate, may nabanggit sa akin si Emily. Kilala mo si Emily, diba? Yung best friend ko. Oo. Anong sabi niya? May alam ba daw siyang paraan para matulungan ako magbuntis? Oo, ate, meron daw. Ang kaso lang, hindi niya sigurado kung talaga bang dahil sa hilot nung matanda kaya nabuntis yung pinsan niya na taon ding sumubok na magkaanak o nagkataon lang. Ang sabi, magaling daw yung manghihilot, dinadayo daw talaga. Yung mga mag-asawa na mas matagal pa sa inyo ni Kuya Omar na sumusubok magkaanak, natutulungan daw noon. Pero kasi, katatapos niyo lang umasa sa wala. Ayoko naman na umasa na naman kayo sa wala. Wala na akong pakialam, Yoli. Handa na akong gawin ng lahat, magpahilot, sumayaw sa kung saang pista, manalangin sa kung sinong santo. Lahat yun gagawin ko. Magkaanak lang kami ni Omar. Kung nakita mo lang yung mukha niya kanina, maiintindihan mo kung ba't ako nagkakaganito. Yoli, please, tulungan mo ko. Tulungan mo kami. Oo, ate. Kakausapin ko ulit si Emily. Pag nakuha ko sa kanya yung address ng manghihilot, sasabihan kita agad. Sa pinakadulong baryo ng Quezon Province nakatira ang manghihilot na sinasabi ni Yoli. Hindi lang address ang nakasulat sa papel na binigay niya sa akin, kundi pati na rin listahan ng iba't ibang kulay ng kandila na kailangan naming dalhin. Nagsalubong na ang mga kilay ko nang mabasa ko na kailangan naming magdala ng mga kandila, pero mas lalo pang nangunot ang noo ko ng patibelo at puting lubid sa kasal namin ni Omar ay pinadadala din. Mahal? Ano yan? Ba't nakalabas yung mga yan? Saan mo dadalhin? Saan mo gagamitin? Tuwang-tuwa ako na pagkatapos ng halos 3 araw niyang pagmumukmok sa baby's room ay lumabas na rin siya. Niyakap ko si Omar. Ginantihan niya ang higpit ng yakap ko, pero ang mukha niya ay nanatiling litong-lito habang nakatingin siya sa kama. Teresa, ba't mo nilabas ang belo mo? Anong gagawin mo? Makikipaghiwalay ka ba sa akin? Ano? Hindi, no. Mahal, hindi. Hinawakan ko ang kamay niya. Malalim akong bumuntong hiningat, kabadong sinabi sa kanya ang plano ko. Gusto mong puntahan natin ang liblib na lugar na to para makapagpahilot ka? Teresa, na-appreciate ko lahat ng to ha. Itong effort mo para makabuo tayo.
Pero mahal, kung yung doktor nga na inaral na yung ganito, di tayo matulungan magkaanak. Yung manghihilot pa kaya. Ba't kasi hindi ka nalang pumayag na magampun tayo? Sige, Sige, okay na sa'yo? Payag ka nang magampun tayo? pagbibigyan kita kung pagbibigyan mo rin ako. Teresa, Makinig ka muna sa akin. Pakinggan mo muna ako, pwede ba? Omar, please. Subukan natin yung manghihilot, yung sinasabi ni na Yoli at Emily. Maghintay tayo ng 1 buwan pagkagaling natin doon. Pag wala pa rin, sige. Saka ako papayag na mag-ampon na tayo. Omar, please. Pagbigyan mo rin naman ako. Kung hindi lang mahigpit na bili ng manghihilot na kailangan magkasama yung mag-asawa, hindi kita pipilitin na samahan ako eh. Kay Yoli na lang ako magpapasama. Kaso, kailangan ka rin daw doon. Bumuntong hininga si Omar. Ilang beses niya rin yung ginawa bago siya sunod-sunod na tumango sa akin. Talaga? Bayag ka? Sasama ka na? Sasamahan mo na ako? oo na, pero may kondisyon din ako. Oo nga. Pag hindi pa rin to gumana, hindi na ako tututol sa gusto mo mangyari. Mag-aampo na tayo. Hindi yon, ibang kondisyon pa. Ibang kondisyon pa? Anong kondisyon pala? Payagan mo akong bumili ng baril. Mahal, makinig ka muna ha. Delikado ang pupuntahan natin. Hindi tayo pamilyar sa lugar, sa kalsada. Kailangan natin ng proteksyon. Kailangan ko ng gamit para maproteksyonan ka. Mapapanatag lang ako pag may ganun ako. Oo na nga. Sige na, payag na ako. Pamproteksyon lang ha. At hindi mo yan pwedeng gamitin ng basta-basta. Nakangiting tumango sa akin si Omar. Kinabukasan, binili niya ang maliit na baril na ilang buwan na rin niyang hinihirit sa akin. Pagbalik niya ng tanghali galing sa kumpare niya kung saan niya kinuha yung baril, umalis na kami pa Quezon. Hindi namin kabisado ang daan. Ilang beses kaming namali ng likot na ligaw, kaya ang dapat na kalahating araw lang na biyahe, inabot ng 1 buong araw. Hindi ko namalayan kung saan o anong oras ako aksidenteng nakatulog. Nang magising ako, nakatigil kami sa madilim na kalsada. Nakagilid din ang sasakyan sa tabi ng highway at hindi ko nakasama si Omar. Sa pag-aakalang may nangyari habang wala akong malay, dali-dali kong binuksan ang pinto't lumabas ng sasakyan. Mahal? Mahal, nasan ka? Omar, nasan ka? Omar, kung biro-biro to, hindi nakakatuwa ah. Gusto mo ba akong mamatay sa takot? Lumabas ka na nga. May natanaw akong figura ng kung ano sa may likod ng puno ng niyog. Nang makita noon na nakita ko siya, lalo pa siyang nagtago. Talaga magtatago ka pa eh, nakita na kita. Lumabas ka na nga, para ka namang sira. Omar, sa ganitong lugar mo pa napiling manakot? Sinasabi ko sa'yo, malilintikan ka talaga. Mahal? Mahal? Tamiming nagpabalik-balik ako ng tingin kay Omar na galing sa kabilang direksyon at sa puno ng niyog na nasa kabila naman. Tinuro ko sa kanya yung puno, pero tulad ko na naguguluhan, nalilito lang niya akong pinakatitigan. Umihi lang ako. Di ko na kaya. Hindi ko na natiis eh. Hindi na kita ginising kasi ang himbing-himbing na ng tulog mo. Hindi ko naman alam na bigla ka na lang magigising. Pero promise, hindi kita tinatakot. Umihi lang talaga ako. Saan? Ha? Anong saan? Saan ka umihi? Hindi ba ikaw yung nandun sa minyog? Ha? Hindi. Paanong magiging ako yun eh? Kita mo ngang dito ako sa likod mo sumulpot. Pero nakita kita doon. Kasing tangkad mo. Kahulma pa ng katawan. Mahal, hindi mo ako madadala ng ganyan mo. Ikaw lang ang duwag dito. Hindi kita tinatakot. May nakita talaga Oo ako. na, hindi na kung hindi. May nakita ka na kung may nakita ka. Tara na. Omar, Pagkakita ko ng ngiti sa labi niya na maski isang bakas ng paniniwala sa sinasabi ko'y wala, nagpahila na ako sa kanya pabalik ng sasakyan. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Hindi na kita aasarin. alam kong sinasabi mo lang yan kasi nakokonsensya ka at nanahimik na ako. Eh ano ba dapat ginawa ko? Lapitan yung nyog para makita kung ano yung nakita mo? Paano kung delikado yung nakita mo ron sakaling may nakita ka nga? Eh di napahamak pa tayo. Lumagabog ang buong sasakyan. Parang may tumalon doon na malakit mabigat na nilalang. Sa gulat ni Omar, napapreno siya. Saglit kaming nagkatinginan. Bago pigil hiningat dahan-dahang nag-angat ng tingin sa bubong. Bababaan kung anong yon o gugulatin na lang kami ng bigla niyang pagsulpot sa windshield. Hinawakan ni Omar ang kamay ko.
Saan ka pupunta? Titignan ko lang kung ano yun. Lalabas ka? Lalabasin mo yun? Omar, hindi. Hindi ka lalabas. Walang lalabas sa atin. Magmaneho ka. Basta, magmaneho ka na bilis. Pigil hininga ang sumunod na 1 oras namin sa loob ng kotse. Habang ang mata niya'y tutok sa kalsada, ang sakin ay walang kapagurang nagpapaikot-ikot. Pinisil ni Omar ang kamay ko. Pagtingin ko sa kanya, nakangiti siya. Nyug lang yata yun. May nahulog lang sigurong nyug tas sumakto sa sasakyan natin. Tingin mo? Oo, kaya wag mo nang isipin. Tumango ako kay Omar. Hinalikan niya ang likod ng palad ko. Saglit siyang nakipagbiruan sa akin. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Pero nang muli kaming mabalot ng katahimikan, napaisip ako. Talaga kayang nyog lang yun? Mahal, wala nga lang yun. Ha? Kung magmaang-maangan, alam kong iniisip mo pa rin yung nangyari kanina. Oo, pero okay na. Hindi naman ako ganun nakatakot eh. Ano lang, naisip ko lang bigla. Kung pwede kayang magpalipas na lang tayo ng gabi sa hotel. Sa kahit saang hotel na madadaanan natin sa susunod na bayan. Bakit? Huwag mo sabihin na wala tayong madadaan ng bayan. Puro kalsada na lang. Tapos baryo na ni Kahiling. Napawi ang ngiti sa labi ko nang makita ko ang ekspresyon ni Omar. Sa pag-aakalang binibiro na naman niya ako't pinagtitripan, kinuha ko ang map sa ibabaw ng dashboard. Pinagpawisan ako ng malamig nang makita ko na ang natitirang 3 oras na kailangan naming bunuin ay puro kalsada lang at walang palatandaan sa mapa na may madadaanan pa kaming bayan. Yung huling bayan na nadaanan natin bago tong mahabang kalsada na kailangan nating baybayin, wala rin namang hotel o kahit anong overnight inn. Naisip kong magpalipas ng gabi sa kung saan nung tulog ka, pero wala akong nakita kaya nagtuloy-tuloy ako. Total wala namang ibang dumadaan sa kalsadang to at solong-solo natin, bibilisan ko na lang ang pagmamaneho. Hindi ko alam kung gawa ba ng madilim na kalsada o dahil pareho naming hindi gamay ang lugar na ito, pero buong biyahe akong balisat parang aatakihin sa puso. Hindi ako nagsasabi kay Omar kasi ayoko siyang mag-alala, pero takot na takot ako. Pakiramdam ko may nakabuntot sa amin o di kaya may biglang bubulaga. Napanatag lang ako ng unti-unti nang sumikat ang araw at mas nakikita na namin ang paligid. Ito na yun, nandito na tayo. Iyata ha, peram nga muna niyan, titingnan ko kung tama ako. Pagkuha sa akin ng map, naging abala na siya ron. Sunod-sunod kong kinalabit si Omar, sabay turo sa matandang lalaking may hila-hilang kalabaw. Magtanong na lang tayo. Tanong natin kung saan ba yung bahay ni Kahiling. Baka alam ni Manong, sabi ng kapatid ni Emily, sikat daw si Kahiling sa baryo nila eh. Kilala siya ng lahat. Sige, pero dito ka na. Ako na lang ang lalabas para magtanong. Bit-bit ang map, nagmamadaling lumabas si Omar. Paglapit niya kay Manong, tinuro niya ang sasakyan namin. Ngumiti ako sa matanda't lumipat pa sa driver's seat sa pag-aakalang maririnig ko ang pinag-uusapan nila. Pero maski isa sa mga pinagsasasabi nila, hindi umabot sa tenga ko. Anong sabi? Kilala niya si Kahiling? Swerte natin mahal, kapatid niya si Kahiling. Papunta na raw siya ng sakahan pero hahatid niya muna tayo papunta sa kanila. Akala ko malapit na kami, kaya laking gulat ko na halos 1 oras pa naming binaybay ang lubak-lubak na kalsada. Sa pinakadulo pa pala ng baryo ang bahay ni Kahiling. Pagtigil ng Manong na sinusundan namin, nakangiwing, nagkatinginan kami ni Omar. Abutan natin si Manong, nakakahiya eh. Sobra natin siyang naabala. Grabe ang layo-layo pala nito. Oo nga, magkano ibibigay natin? 100? 2? Itatlo mo na. Tanghali na eh. Mukhang kalahati na lang ng araw matatrabaho niya, gawa natin. Sakto pagbaba namin ng sasakyan, bumukas ang maliit na bintana ng kubo. Sumilip ang isang matandang babae na ang buhok at balat ay mas maputi pa sa ulap. Nagsalubong ang mata namin. Sunod-sunod akong napalunok sa kaba. Kahit malayo pa sa akin si Omar, tinaas ko ang kamay ko para hawakan siya. Siya na raw yan, si Kahiling. Oh, bakit? Mukha siyang mangkukulam. Natatakot ka? Ayaw mo na bang tumuloy? Hindi, tutuloy tayo. Tutuloy pa rin tayo pero
Huwag mo kong iiwan Huwag ka rin papayag pag sinabi niya na lumabas ka muna. Sige, hindi ako aalis sa tabi mo. Hawak kamay kaming lumakad papuntang kubo. Bago makakatok si Omar, bumukas ang pinto. Napawi ang ngiti namin nang sabuyan kami ni Kahiling ng asin habang may binubulong na salitang hindi namin maintindihan. Anong sadya ninyo? Huwag na. Tama na. Okay na ako. Nagtatanong na siya. Ano kako ninyo? Gusto ko po magkaanak. Gusto po naming magkaanak. Kay Emily na kapatid po ni Emilia namin nalaman ng tungkol sa inyo. Sa kanila din namin nakuha yung address niyo. Wala daw po kayong phone. Tsaka wala din daw signal dito. Basta na lang daw kami pumunta ng walang abiso. Pasensya na ho. Masisingit niyo ho ba kaming mag-asawa? Galing pa ho kasi kami ng Pampanga eh. Kahiling? Bakit ho? Pasok. Pumasok na kayo, bilis. Nasabi ba ni Emilia ang tungkol sa mga kandila? Oho, dala ho namin. Gamit na ginamit ninyo sa kasal. Meron din ho. Nasaan? Nasa kotse ho. Naiwan lang sa kotse pero kumpleto yon. Dala namin lahat. Mahal, pasuyo o. Pakuha ng backpack na nasa passenger seat. Ako lang? Di ka sasama sa kotse? Okay na ba sa'yo na maiwan kasama siya? Oo, ayos na ako. Sige na, dali. Kunin mo na. Kunot noon naming sinundan si Kahiling nang bigla na lang siyang lumakad papunta sa kotse. Sinubukan siyang awatin ni Omar pero wala na rin lumabas sa bibig niya nang bigla itong umakyat sa hood, sabay salat ng kung ano sa bubong. Markado kayo. Markado niya kayong dalawa. Umalis na kayo. Oho, Markado ng ano? Markado ng sino? Niya, sino pong niya? hindi ba kayo nakakaintindi? Ang sabi ko, umalis na kayo. Ayaw ko kayo rito. Ayaw kong madamay sa kung ano bang mangyayari sa inyo. Umakyat din ako sa hood ng sasakyan. Nang makita kong naiwang marka ng kamay sa bubong, bigla kong naalala yung lumagabog. Noong nasa biyahe pa kami papunta rito. Ano to? Saan galing to? Bagong linis to eh. Pag alis natin, wala naman to eh. Kanya, siya ang may gawa niyan. Iniwan niya ang amoy niya para masundan kayo. Umalis na kayo. Hindi ko kayo tutulungan. Hasyo, paalisin mo sila. Paalisin mo ang mga dayong ito. Kapahamakan ng dala nila. Ipapahamak nila tayo. Teresa, halika na. Tara na. Huwag na tayong makipagmatigasan sa kanya. Umalis na tayo. Hindi. Omar, hindi. Kung nagsasabi siya ng totoo na meron nga tayong naengkwentrong kung ano papunta dito, mas lalong gusto ko nang magawa natin ang pinunta natin. Pagkatapos nating suungin yung kung anumang panganib na yon, mahal, hindi ako papayag na mapunta sa wala ang pagdayo natin. Mawalang galang na ho, Kahiling. Pero hindi kami aalis. Sabi ni Emily, saglit lang daw ang paghihilot nyo. Kasi simula pa lang ng araw, kung sisimulan nyo na po yung paghihilot sa akin, makakaalis na rin kami agad. Hindi mo naiintindihan. Hindi nyo naiintindihan. Hindi porke may araw at maliwanag pa'y ligtas kayo. Ligtas tayo. Hindi basta-basta ang mga gabunan. May kakayahan silang umatake sa araw. Hindi sila tulad ng ibang aswang na sa gabi lang nang bibiktima. Kahit araw, kayang-kaya nilang pumatay. Agad kaming napalingon sa aming likuran nang marinig namin ang pagsinghap ni Mang Asyo. Sa likod niya nakatayo ang itim na matangkad na nilalang. Kasing tangkad yun ni Omar. Mahaba ang buhok niya at ang pangil ay natural na nakalabas habang ang mata nito'y mas pula pa kaysa sa sariwang dugo. Gamit ang matalas niyang kuko, dahan-dahan niyang hiniwa ang lalamunan ng kapatid ni Kahiling habang ang tingin niya'y diretso sa amin. Pasok! Pasok, bilis! Pumasok kayo! Bilis! Bilis! Baka maabutan niya tayo! Nanghinig at nanlambot ang tuhod ko gawa ng nakita ko. Dali-dali akong hinila ni Omar pero namali ako ng atras kaya nawalan ako ng balanse at parehas kaming natumba. Buong akala ko mapapatay na niya kami, makakain, pero hindi. Pwede naman na sugurin niya kami, biktimahin ora mismo, pero hindi niya yun ginawa. Sa halip, binagalan niya ang paglapit sa amin. Hinila kami ni Kahiling papasok ng bahay. Pagkasarado niya ng pinto, agad siyang lumayo ron. Ano yun?
Aning dumali kay Mang Asyo? Sino yun? Kahiling, sino yun? Di ka ba nakikinig? Sinabi ko na kanina, gabunan. Gabunan yon. Kayong mag-asawa, markado na kayo ng gabunan. Hindi yun titigil hanggat hindi niya kayo napapatay. Markado niya kayo. Hindi niya kayo titigilan. Kayo lang ang gusto niya. Gusto niyang ano? Kainin. Kainin, Teresa. Ano? Malas niyo. Ang malas-malas niyo. 1 o 2 beses sa isang taon lang nanginginay ng mga gabunan. Walang nakakaalam kung kailan sila lalabas sa mga lungga nila. Kung kailan sila aatakit. Ang malas-malas ninyo na nataon ang pagpunta niyo rito sa paglabas nila. Nila? Hindi lang siya? Meron pa? May iba pa? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung mag-isa siya o kung may kasama siya. Pero kahit mag-isa lang siya, wala tayong magagawa. Anong wala? Paano wala? Bakit wala? Di ba asin? Bawang lang naman ang katapat nila. Hindi ako sinagot ni Kahiling. Lumapit siya sa bintana. Inangat niya ang kurtina at pakiramdam ko'y saglit na tumigil sa pagtibok ang puso ko nang sa isang iglap. Nasa harap na namin ang gabunan. Maliksi siya, mabilis. Sa isang kisap mata, agad siyang nakalapit kahit na metro-metro ang orihinal niyang layo. Saglit kaming binalot ng katahimikan. Kahiling, di ba? Asin sa kabawang lang ang katapat nila. Pag meron tayo nung ligtas tayo, hindi niya tayo magagalaw. Hindi mangyayari sa atin yung nangyari kay Mang Aso. Hindi basta-basta ang mga gabunan, Teresa. Isa sila sa pinakamalalakas, mababangis. Maski kapwa nila aswang takot sa kanila. Isa sila sa pinakamatatanda. At ang punto mo? Wala tayong laban sa kanila. So gusto mo na tanggapin na lang natin? Na gaya ng kapatid mo'y mamamatay tayo sa kamay ng aswang na yon? At habang hindi pa niya ginagawa, ay uubusin natin ang natitira nating oras na nanginginig sa takot? Manghuhulat mapapraning kung kailan siya biglang susugod? Papasok? Hindi siya papasok. Hindi siya makapapasok. Protektado ng dasal ang bahay na ito. Hindi siya tanggap dito. Hindi siya pwedeng alam niya yon. Yun naman pala kung ganun, ligtas tayo dito. Kailangan lang natin na magtago at maghintay dito, di ba? Hanggang sa maburyo sila, hanggang sa manawas at maghanap ng iba ng bagong bibiktimahin niya. Sabi mo, 1 o 2 tao lang ang binibiktima nila kada taon, di ba? May isa na, nakuha na niya si Mang Aso. Di, isa na lang ang kailangan niya, tapos na, di ba? Aalis na siya, titigilan niya na tayo. Hindi siya alis, Teresa. Hindi siya hahanap ng iba. Titigil at matatapos lang ang lahat ng ito pag nakuha na niya ang isa sa inyo. Isa sa amin? Isa na lang sa amin? Paano pag ako? Paano kung isakripisyo kong sarili ko? Babalik na siya sa lungga niya? Titigilan na niya si Teresa? Maililigtas ho ba ng buhay ko ang buhay ni Teresa? Tumango si Kahiling kay Omar. Sa takot na bigla na lang siyang lumabas para iaalay ang sarili niya sa gabunan, humarang ako sa pinto. Mahal. Hindi. Hahanap tayo ng ibang paraan. Gagawa tayo ng ibang paraan. Walang magsasakripisyo. Hindi ako papayag. Hindi pwedeng ako lang ang babalik sa atin. Hindi pwedeng ako lang makakaalis dito ng buhay. Omar, wag. Wag mo akong iwan. May pangako ka sa akin, di ba? Nangako ka sa akin. Sabi mo na kahit kailan hindi mo ko iiwan mag-isa. Tuparin mo yon. Kailangan tuparin mo yon. Malakas akong napasigaw at sa gulat ay sumalampak sa sahig nang biglang paulit-ulit na kumalabog ang pinto. Sa lakas ng aswang sa labas, alam namin na kayang-kaya niya yung wasakin pero hindi niya ginagawa. Hindi niya tinutuloy. Talagang parang sinasadya niya lang na punuin kami ng takot. Na para bang mas lilinamnam kami tatamis kung yon ang huling emosyong namamayagpag sa bawat himaymay ng laman namin. Huwag mo kong iwan dito. Hindi ko kaya, Omar. Hindi ko kaya ng ako lang. Kailangan kita. Sobrang kailangan kita. Kahiling, tulungan niyo po kami. Talaga po bang wala ng ibang paraan? Kung mauutakan ninyo ang gabunan, may tsansa na matalo ninyo siya na makaligtas kayo. Kung painin natin siya, tingin niyo ho ba kakagat siya sa pain? Pain? Anong klaseng pain? Hindi na natapos ng matanda ang sinasabi niya.
Dinampot ni Omar ang maliit na ribulto sabay hampas nun sa ulo ni Kahiling, dahilan para mawala ng malay ang matanda't bumulagta. Yung tali sa lamesa. Kunin mo yung tali sa lamesa. Teresa, bilis. Baka bigla pa siyang magising. Omar, anong ginawa mo? Bakit? Ayaw mo na akong magsakripisyo, di ba? Pero hindi rin tong ibig kong sabihin. Wala akong sinabi na manakit ka ng iba, na manakit tayo ng iba. Omar! Dinaman niya ang leeg ni Kahiling. Nang makumpirma niyang may pulso't buhay pa ang matanda, siya na mismo ang kumuha ng lubid sa lamesa. Tinali niya ang kamay at paa ni Kahiling. Sinubukan ko siyang pigilan pero tinulak niya lang akong palayo. Nasubsob ako't nasugatan. Nang makita niya yon, natigilan siya. Akala ko matatauhan si Omar. Nababalik siya sa kung sino ba talaga siya pero hindi. Pakiramdam ko tuloy mas delikado siya kesa sa gabunan na nasa labas na gusto kaming patayin. Kahiling, nahihilo ka ba? Anong nararamdaman mo? Anong gagawin ninyo sa akin? Papatayin ninyo ako? Ako ang ipakakain ninyo sa gabunan? Hindi po. Kakausapin ko po ang asawa ko. Pipigilan ko po siya, poprotektahan ko po kayo. Makikinig pa siya sa'yo? Hindi ka makasagot. Hindi ka sigurado. Alam mong hindi. Kasi kung makikinig siya sa'yo, sana hindi na ako nakatali ng ganito. Mabait po si Omar. Sobrang mabait po ang asawa ko kaya hindi ko rin po maintindihan kung paano niya nagawa to. May kakayahan ho bang mga gabunan na kontrolin ang pag-iisip ng isang tao na maimpluwensyahan ng kung sino para gumawa ng ganitong bagay? Mahal mo talaga ang asawa mo, ano? Oo, syempre naman ho. Ano klaseng tanong ba yan? Pinakasalan ko nga po't gusto kong magkaroon ng pamilya kasama siya. Mahal ko ho talaga siya. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Mahal mo talaga ang lalaking yan. Kasi para sa kanya, handa kang magbulag-bulagan. Handa mong pikitan at gawan pa ng dahilan ng pagkakamali niya. Kahit na alam mo nang ang mali. Total matanda na rin naman ako't nag-iisa. Wala nang dahilan pa para mabuhay. Gawin na ninyo ang gusto niyong gawin sa akin. Ipakain ninyo ako sa gabunan. Wala akong pakialam. Kahiling, Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang desisyon ng asawa mo. Kung ako ang nasa posisyon niya, mas pipiliin ko rin isakripisyo na lang ang matandang hindi ko naman kilala kaysa sa pinakamamahal ko. Lumapit ka sa akin. po, Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing hindi dapat. Hindi kita sasaktan. Tutuparin ko lang ang hiling mo. Hindi ba't gusto mong magkaanak? Sinunod ko ang utos ni Kahiling. Lalo ko pang nilapit ang sarili ko sa kanya. May ngiti sa labi niyang hinaplos ang tiyan ko. Habang hinihilot niya ako'y dinadasalan niya rin ako. Awang-awa ako sa kanya. Gusto ko siyang iligtas. Pero kung gagawin ko yon, alam ko na kailangan kong traidorin si Omar. Sa mga oras na yon, tanging ang pagpili kung siya ba o ang asawa ko ang kakampihan ko ang tanging pwede kong gawin. At napakahirap noon para sa akin. Anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa asawa ko? wala. Wala siyang ginagawang masama. Tinutulungan niya lang ako. Hinihilot niya ako para mabuntis ako at magkaanak na tayo. Punong-puno ng inis na nagmura si Omar. Binitiwan niya ako't lumakad siya papuntang kusina. Sinundan ko siya. Sumambulat sa akin ang mga asin, bawang, at asin ulit na tinunaw naman sa tubig. Papatayin ko ang gabunan. Hindi ko hahayaan na mapunta sa wala ang pagsasakripisyo ni Kahiling sa buhay niya. Pagsasakripisyo? Hindi pagsasakripisyo yon. Hindi niya gustong magsakripisyo. Pinilit mo siya. Nilagay mo siya sa sitwasyon na yun, Omar. Omar, mahal, pakiusap. Pakiusap ano, Teresa? Ayaw mo ko, ayaw mo rin siya. Sinong gusto mo? Ikaw? Pag iniwan natin sa labas si Kahiling para gawing pain, hindi ba't parang wala na rin tayong pinagkaiba sa aswang sa labas? Para na rin tayong halimaw na tulad niya. Kasalanan naman natin eh. Tayo nagdala ng aswang na yun dito. Tsaka, ano kasiguraduhan natin na pag nakuha niya si Kahiling, titigil na siya? Di ba wala? Kaya nga papatayin ko pa rin, di ba? Kailangan ko lang ng pain na pagkakaabalahan niya. Kung kailangan mo ng pain, edi ako. Ako ang ipain mo. Ako naman ang punot dulo nito eh. Ako ang dahilan kung ba't tayo nandito, kung ba't tayo nagkaroon ng ganitong problema. Kinuha ko ang isang dakot na asin sa lamesa.
Pilit ko yung pinahawa kay Omar pati na rin ang itak bago ko mabilis na lumakad papuntang pinto. Tarantang tinawag ni Omar ang pangalan ko pero hindi ako nagpapigil. Buong tapang akong lumabas. Akala ko'y agad na susunod sa akin si Omar na poprotektahan niya ako pero maski anino niya ay hindi ko nakita. Biglang sumarado ang pinto. Nagulat ako na pinagsarhan niya ako ng pinto kaya napabaling ako ron. Sa isang kisap mata, rinig at ramdam ko ang malansat mabigat na paghinga ng gabunan na biglang nasa harapan ko na pala. Omar! Talaga bang pababayaan mo na lang ako? Lalo ko pang inipit ang pigil ko ng paghinga nang hinaplos ng gabunan ng mukha ko. Tinalunton niya ang labi ko at binaba ang kuko niya hanggang sa may lalamunan ko. Akala ko gagawin niya rin sa akin ang ginawa niya kay Mang Aso pero hindi. Hindi niya binutas ang lalamunan ko. Sadyang gusto niya lang maramdaman ang kinis at init ng balat ko. Nang hahawakan na sana niya ako ulit, bigla siyang pumihit paharap sa likod niya. Maging siya'y nagulat nang binulag siya ni Omar ng tubig na pinagtunawan ng asin. Bago siya makaganti, winasiwas na ni Omar ang itak niya. Sa takot sa sunod na pwedeng mangyari, pinikit ko ang mga mata ko. Nagmulat lang ako nang marinig kong may lumagabog sa lupa na parang nahulog na niyog. Mahal, ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Ano, nasaktan ka niya? Patay na siya. Napatay mo na siya. Tingin ko naman. Pero kailangan nating makasiguro na hindi na nga talaga mabubuhay ang gabunan na yan. Paano? Sa kusina ni Kahiling, malapit sa lutuan may posporo at bote ng gasolina. Kunin mo yun, bilis. Pagbalik ko ng labas, bit-bit ang mga pinakukuha niya, dali-dali niya akong pinatalikod. Kinakatay ni Omar ang gabunan na parang karne, saka tinutumpok. Paglapit niya sa akin para kunin ang gaas at posporo, inutusan niya akong bumalik na sa loob at pakawalan si Kahiling. Sa bilis ng mga pangyayari, sa bilis niyang napatay ang gabunan, maski si Kahiling ay hindi makapaniwala na natapos nga ng asawa ko ang gabunan ng ganun-ganun na lang. Ano yun? Kahiling wala na ho yung gabunan. Patay na siya. Napatay na siya ni Omar. Ano hong bumabagabag sa inyo? May mali. Parang may mali. Ho? Malakas ang pakiramdam ko na hindi pa ito tapos, Teresa. Tapos na po. Napatay na nga po eh. Siguro ho natatakot pa rin kayo sa mga nangyari kaya pakiramdam nyo may mangyayari pa pero wala na ho. Wala na ho talaga. Sana nga tama ka. Sana siya lang ang nag-iisang gabunan dito. Kasi kung hindi, tsak na babalikan at paghihigantihan nila kayo. Tayo. Para hindi na kami abuti ng dilim sa parte ng mahabang kalsada na nadaanan namin kung saan namin unang nakasagupa ang gabunan, kung saan niya kami minarkahan, ay umalis na agad kami sa baryo ni Nakahiling paglabas ng araw. Magkakamukha ang puno ng nyog pero sa hindi malamang dahilan, tandang-tanda ko kung ano yung nyog na pinagtaguan ng gabunan nung una ko siyang makita't mapansin. Mahal? Bakit? May nakita ka ba? Meron pa ba? Wala na. Wala ng aswang. Isa lang yata talaga yun. Mabuti na lang, diba? Nakangiti siyang tumungo sa akin. Pagdating namin ng Pampanga, agad namang sinabit ni Omar ang mga pamproteksyon sa mga pinto't bintanang galing kay Kahiling. Dala ng pagod, pinili naming wag na munang ikwento kay Yoli ang nangyari. Saka na, gusto na naming magpahinga na lang muna. Ba't gising ka pa? Akala ko matutulog ka na. Ano yun? May bumabagabag sa'yo? Hindi pa ako nagsasorry. Para saan? Anong kasalanan mo? Sa ginawa ko ron sa Quezon. Sa ginawa ko kay Kahiling. Sa nagawa ko sa'yo. Alam kong natakot ka. Magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi ko naisip ng mga oras na yun na pinabayaan mo na ako. Hindi ko alam na may ganun ka palang plano eh. Kaya gusto mong may ipain. Sana sinabi mo sa akin. Hindi pwede. Pag sinabi ko sa'yo, baka marinig ng gabunan. Baka hindi na gumana. Pero Teresa, lilinawin ko lang na wala talaga akong planong isakripisyo si Kahiling. Oo, ilalabas ko siya, pero ililigtas ko rin siya. Mahal, hindi kaya ng konsensya ko na bukod kay Mang Aso, ay may iba pang mamamatay dahil sa atin. Ako rin. Sorry.
Patawarin mo rin ako. Patawarin mo ako kasi pinag-isipan kita ng hindi maganda. Akala ko, Kala mo ano? Lumabas na ang totoo kong kulay? sorry. Ayos lang. Kalimutan na natin ang nangyari. Nakabalik na tayo sa baluarte natin. Dito sigurado tayong wala ng aswang. Walang gabunan. Walang kahit na ano. Paulit-ulit na sinabi sa akin ni Omar na wala na. Tapos na. Bagaman gusto ko yung paniwalaan, may isang parte ng utak ko na hindi talaga mapalagay. Grabe, no? Meron pala talagang ganun? Meron pala talagang aswang? Ate! Ate! Oh, bakit ba? Meron din kaya dito? May aswang din kaya dito sa may Pampanga? Naninigas ako sa kinatatayuan ko gawa ng tanong niya. Binitiwan ko ang pinagpipilian kong manggang kalabaw sabay tingin sa kanya. Abala si Yoli sa paglingalingat, di ko napigilan na gayahin siya. Nahagip ng mata ko ang isang dalagang may mahaba at itim na buhok. Nakapako ang tingin niya sa akin na para bang kilala niya ako't gustong-gustong lapitan. Ate, ayos ka lang ba? Natakot ba kita? Nagbibiro lang naman ako. Sure naman akong walang aswang dito. Kasi kung may aswang dito na nagpapanggap lang na tao, malalaman natin, 'di ba? Kasi hindi makakatiis yung mga yun eh. Kakain at kakain sila ng tao. Galing sa mukha ni Yoli, muling lumipat ang tingin ko sa may karnihan kung saan ko nakita yung dalaga. Nung wala na siya ron, dali-dali ko nang hinila si Yoli palabas ng palengke. Paano yung mangga? Akala ko gusto mo ng mangga. Hayaan mo na. Okay na. Okay na? Paano okay? Eh di ba yun lang yung gusto mong kainin? Ilang araw mo nang inuungot sa akin? Hala! Ano? Ano? Bakit? Anong meron? Ate, hindi kaya buntis ka? Buntis ka na? Ano? O ba't parang di ka makapaniwala? Eh di ba yun nga yung dinayo niyo ni Kuya Omar sa Quezon? Nagpahilot ka kay Kahiling para mabuntis at magdadalawang buwan na halos simula nung pumunta kayo doon. Hindi kaya? Ewan ko. Sana. Pero ayokong umasa talaga. Ay hindi! Umasa ka! Sobrang umasa ka kasi may kutob ako na magiging tita na ako! Hinila ako ni Yoli pabalik sa loob ng palengke. Sa tuwa niya sa posibilidad na nagdadalang tao ako, niregaluhan niya ako ng 2 kilong manggang kalabaw. Teka, ba't ako? Ba't ako sasama mo rito? Eh, di ba dapat si Kuya Omar? Kasi siya yung asawa mo, tsaka tatay ng bata sa sinapupunan mo. Oo nga, pero nakita mo kung paano siya nung huli na nag-false positive ako, di ba? Ayoko magkagano na naman siya. Kaya sige na, samahan mo na ako. Oo na nga, pero kailan ba? Kailan tayo pupunta sa doktor mo? Ngayon na? Agad-agad? Tara na. Agad akong isinailalim sa iba't ibang test pagdating ko sa doktor ko. Pagkaraan ng halos 2 oras na paghihintay, narinig ko na ang pinakamagandang balita. Ang pinakahihintay-hintay naming balita. Congratulations ate! Sa wakas! May dagdag na sa pamilya natin! Salamat, Yoli. Ngayong confirm na meron na nga healthy naman daw ang baby mo, tsaka ikaw, kailan mo balak sabihin kay Kuya Omar? Pagdating natin sa bahay, sasabihin ko na agad sa kanya. Inasahan ko nang magiging mahigpit sa akin ang mga taong nakapaligid sa akin kapag buntis na ako. Pero hindi ko inaasahan na maski si Yoli ay ganoon din. Kuya! Sabing bagalan nga lang at matagtag. May buntis ka ngang sakay, di ba? Hindi to pwedeng matagtag. Baka may mangyaring kung ano sa pamangking ko, Sinasabi ko sa iyo, kuya, pag sumakit ang tiyan nito, gawa mo, malalagot ka talaga sa akin. Hahantingin kita. Yoli, pasensya naman nung okay lang naman ako. Pasensya na ulit. Kung pwede lang akong buhatin ni Yoli palabas ng tricycle at papasok ng bahay, naku, baka ginawa na niya. Nang makita ni Omar kung paano kong inaalalayan ni Yoli, dali-dali niya kaming sinalubong. Mahal? Anong nangyari? Yoli, anong nangyari sa ate mo? Ay, wala naman. Okay lang naman si ate. Wala kang kailangang ipag-alala. As a matter of fact, pagsiselebrate ang kailangan niyong gawin, no? Nating gawin. Celebrate? Anong kailangan nating i-celebrate? Hulaan mo. Ano sa tingin mo, kuya? Yoli. Ate? Pwedeng ako magsabi? Ay,
Ay, oo naman, walang problema. Ikaw naman talaga dapat na magsabi niyan eh, naunahan lang kita. Dal ko kasi. O siya, exit na ako sa loob. Ano yung dinadaldal ni Yoli? At tama ba ako nang iniisip, mahal? Nagbunga na ba yung pagpunta natin ng Quezon? Oo, Omar. 5 weeks na daw. Buntis ka nga? Buntis ka talaga? Paulit-ulit akong tumango sa kanya. Agad niya akong niyakap. Lumuhod siya sa harap ko't pinantay ang tenga niya sa sinapupunan ko. Kahit na wala pa siyang kahit na anong paggalaw na nararamdaman doon, hindi na matawaran ang ngiti niya. Magpapamisa tayo. Bukas na bukas, magpapamisa tayo at maghahanda. Ano? Hindi na kailangan. Ayos lang na wala. Na tayo-tayo na lang. Hindi mahal. Kailangan bongga. Kailangan at gusto ko na malaman ng buong bayan natin na sa wakas, magiging tatay na ako. Natigilan ako ng pagpasok sa bahay. Nakita ko sa sala ang dalagang nakita ko sa may karnihan kanina. Tumayo siya mula sa sofa at agad na pinutol ang distansya sa pagitan namin. Kilala mo siya? Mahal, sino siya? Anong ginagawa niya rito? Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong may bisita tayo. Kailangan daw niya ng tulong natin. Teka, sino ba siya? Nakita ko na siya sa palengke kanina pero bigla na lang siyang nawala nun. Diba? Nagkita na tayo? Opo ate, nagkita na po tayo. Pagdating ko po kasi rito, kayo agad ng kapatid mo ang una kong nakita. Sinundan ko po kayo para makausap pero nahiya po ako eh. Tapos pumunta na lang ako dito nung nawala na kayo sa paningin ko sa palengke. Nakita ako ni Kuya Omar at pinatuloy. Pero sino ka nga? Kakilala ka ba namin? Kakilala ba kita? Kung oo kasi pasensya na hindi kita maalala eh. Ay, hindi ho. Yung lola at papa ko po ang nakilala ninyo. Lola at papa? Sinong lola at papa? Imbis na sagutin ang tanong ko, naglahad siya sa akin ng kamay. Ako si Crisanta. Anak po ako ni Mang Aso. At apo po ni Kahiling. Bago mamatay si Lola, binigay niya po sa akin yung pangalan, tsaka address ninyo. Ang sabi niya matutulungan niyo raw ako pagdating ng araw eh. Sandali Patay na si Kahiling? Anong nangyari? Sino pumatay sa kanya? Aswang ba? Binalikan ba siya ng iba pang gabunan? Silang pumatay kay Kahiling? Hindi ho aswang. Huli na nung nabalitaan ko yung nangyari kay Papa na gabunan daw yung may gawa nun. Pero sa awa ng Diyos, wala naman na pong aswang na nanggulo sa amin. May katandaan na rin po kasi si Lola kaya huwag kayong mag-alala. Payapa po siyang namatay. Inatake po siya sa puso habang tulog. Ganun ba? Condolence, Crisanta. Matutulungan niyo po ba ako? Oo naman, malaking naitulong sa amin ni Kahiling kaya tutulungan ka namin. Pero anong klaseng tulong bang kailangan mo? Sige lang, Crisanta. Sabihin mo lang sa kanya, sinabi mo sa akin. Huwag ka mahiya. Gusto ko po kasing mag-aral. Magfa-first year college na po ako ngayong parating na pasukan. Pwede niyo ho ba akong pag-aralin? Kaya niyo ho ba akong pag-aralin? Siyempre hindi libre. Pagtatrabahuan ko pa rin yung bawat sentimo na gagastusin niyo para sa pag-aaral ko. Mangangatulong po ako. May katulong na kasi kami. Sapat na yung isa. Pero pwede pa rin siya sa atin, mahal. Pwede niya akong tulungan sa pagbabantay ng magiging anak natin. Pag nandito na siya, pag nanganak na ako. Buntis ka po? Oo, 5 weeks na. Sa tulong ng lola mo, magiging magulang na kaming mag-asawa. Ang laki-laki ng utang na loob namin sa lola mo. Kaya kung anumang tulong na kailangan mo sa pag-aaral mo, ibibigay namin. Talaga po? Maraming salamat po, Ate Teresa. Ayos lang ho ba sa inyo na tawagin ko kayong Ate Teresa? Oo naman, walang problema. Gawa ng biglaang pagdating ni Crisanta, kinailangan naming ipagpasa ibang araw na lang ang selebrasyon na gusto ni Omar. Nung okay na si Crisanta at naibigay na namin ang lahat ng pag-alalay na gusto niya, saka namin tinuloy ang pamisat ang grandeng salo-salong gusto ni Omar. Sorry, natagalan. Tara na. Baka mamaya nasa simbahan na yung mga inimbita natin. Nakakahiya na nauna pa sila. Doon kesa tayo. Wala pa yung dalawa. Si Crisanta at Yoli. Bumaling ako sa pinto ng bahay.
Akala ko'y kasunod ko na sila, pero nung mapagtanto ko na maski anino nila'y hindi pa lalabas, sinigaw ko na ang mga pangalan nila. Mahuhuli na tayo. Ano pa kasing ginagawa nyo? Diyos ko, akala ko pa naman ako ng pinakahuli. Mas huli pa pala kayo. Mahal, akyatin mo na. Puntahan mo na sa kwarto at baka di pa yung tapos mamili ng bestidang isusuot nila. O sige, sandali lang ha. Yoli, Crisanta, ano pa bang ginagawa nyo? Ba't ang tagal-tagal nyo? Mahuhuli na tayo. Ay, ate! Sorry, itong si Crisanta kasi. Kung kailan parehas na kaming bisit pababa na, biglang namilipit sa sakit ang tiyan. Crisanta, ano nangyari? May nakain ka ba? Kung ano pong kinain ninyo, yun lang din naman po yung kinain ko. Hindi ko rin alam kung ano bang nangyayari sa akin eh. Nang dadampi na ang kamay ko sa sikmurang hawak ni Crisanta, biglang nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang nakapulupot na rosary sa kamay ko. Hindi ko alam kung ayaw niya lang bang magpahawak sa akin o iniiwasan niya ang rosaryo sa kamay ko. Bago pa ako tuluyang mabalot ng pagsususpetsya, narinig ko na ang nagmamadaling boses ni Omar. Yoli, babain mo nga ang kuya mo. Sabihin mo susunod na ako. Kakausapin ko lang si Crisanta. Sige ate. Paglabas ni Yoli ng kwarto, napalingon ako kay Crisanta at napabuntong hininga na lamang. O siya, magpahinga ka na lang dito. Lampas 1 oras lang naman kami sa may simbahan. Uuwi din kami kaagad. Pag uwi namin, kasama na namin yung mga bisita. Sakaling lumala ang sakit ng tiyan mo, magpasugod ka na kay Manang sa ospital ha. Ay, hindi na po. Hindi na kailangan ng ganun ate. Maghahaplas lang ako at idadapa to sa unan. Mawawala na rin naman. Ikaw ho ba? Ayos ka lang? Wala po bang masakit sa'yo? Yung tiyan mo, hindi ba masakit na parang maaagasan ka? Ano? Crisanta, hindi ko gustong sinasabi mo ha. Po, wala naman po kung ibang pinupunto ate. Nagtatanong lang ho ako. Ganun kasi yung pakiramdam ko. Sobrang sakit po. Parang makukunan ako sa sakit. Tama na. Ayoko na ulit marinig ang mga salitang yan mula sa'yo. Wag na wag mo nang babanggitin yan kung gusto mong magtagal pa sa poder ko. Naiintindihan mo ba? Mahal, ano nangyari doon? Oo nga ate. Ano nangyari? Ba't ka sumisigaw? May nagawa ba si Crisanta? May nasabi ba siyang di mo nagustuhan? Kung meron man, hayaan mo na. Baka gawa lang ng masama ang pakiramdam niya. Wag na muna natin siya pag-usapan. Tara na sa simbahan. Lalampasan ko na sana sina Yoli at Omar para makasakay ng sasakyan nang kabadong tinawag ni Yoli ang pangalan ko. Nagtatanong akong tumingin sa kanya pero hindi niya agad sinabi kung ano ba ang problema. Nakatingin lang siya sa binti ko kaya agad din akong napayuko para tingnan ito. Kuya, si ate! Kuya, dinudugo si ate! Dali natin si ate sa ospital, kuya! Ang baby ko! Omar, ang baby ko! Ang baby natin! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Hindi pwede mawala ang baby natin, Omar! Binuhat ako ni Omar. Bago niya ako tuluyang maisakay ng sasakyan, nahagip ko si Crisanta na nakatayo sa may bintana. Naaalala ko na ang namumula niyang mga mata ang huli kong nakita bago ako nawalan ng malay. Pagising ko, nasa ospital na ako't sa hilat siya ng mukha ni Omar at Yoli na parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Kahit hindi pa nila sabihin, may ideya na ako sa kung ano ang nangyari. Wala na. Gising ka na. Teka lang, tatawagin ko yung doktor mo. Wala na ba? Nakunan ba ako? Wala na yung anak ko? Yung anak natin? Sorry, mahal. Sorry. Kasalanan niya to. May ginawa siya sa akin. Alam ko may ginawa siya sa akin. Sino ate? Si Crisanta. Ano? Ate? Hindi ko alam kung ano ba talagang ginawa niya sa akin pero alam ko meron. Siya may gawa nito. May ginawa siya. Saan kumuha sa anak ko? Hindi ko siya mapapatawad. Teresa, alam kong nasasaktan ka. Na nagluluksa ka pero mahal. Hindi pwedeng basta na lang tayo manisi. Mabait si Crisanta. Hindi. May kakaiba sa babaeng yun. Maniwala ka sa akin, may kakaiba talaga sa kanya. Kung ayaw mo na siyang makasama sa bahay, sige, hahanap ko siya ng dorm. Hindi. Huwag mo siya paalisin. Hanggat hindi ko nalalaman kung sino ba talaga siya o kung ano ba talagang ginawa niya sa akin, hindi siya pwedeng umalis. Ha? Hindi na ako nagpagod pang magpaliwanag kay Omar.
Tahimik na lang akong nagluksa sa biglang pagkawala ng pinagbubuntis ko't nagplano ng susunod kong gagawin. Ate, eto na yung singsing na pinabindisyonan mo kay Father. Para saan ba kasi yan? Anong gagawin mo dyan? Sa tulong nito, makukumpirma ko kung tama bang hinala ko kay Crisanta. Ha? Ano ba kasing hinala mo sa kanya? Hindi natin siya katulad. May kutob akong tama nga si Kahiling na hindi pa tapos ang nangyari sa Quezon. Ano? Sinasabi mo ba na aswang si Crisanta? Na ano siya? Na gabunan siya? Na nagpapanggap lang na tao? Kung ganun, di ba mas tama na at mas dapat lang na paalisin na siya sa bahay? Saka kung aswang nga siya, paano okay lang siya sa bahay? Di ba may proteksyon ng bahay natin? Kapinapasok siya ni Omar, winelcome ko rin siya. Pag aksidente nating napatuloy ang isang aswang sa bahay, kahit may proteksyon ng bahay, nawawala ng bisa? Parang hindi ako sigurado. Pero baka ganun nga. Si Omar nga pala, nasa ng Kuya Omar mo? Ay ate, hala! Bakit? Umuwi ba sa bahay ang Kuya Omar mo? Pagtango sa akin ni Yoli, bumangon na ako sa kama. Nagmamadali kong inalis ang dextro sa palapulsuhan ko. Kahit anong awat at sigaw ni Yoli sa pangalan ko, nagdire-diretso ako ng labas sa ospital. Pinara ko ang unang tricycle na nakita ko. Sa pagmamadali ko, hindi ko na pinahintay pa sa tricycle si Yoli. Omar? Manang? Omar? Ate Teresa? Nasaan si Omar? Nasaan ang asawa ko? Anong ginawa mo sa asawa ko, ha? Sa galit, hinila ko ang buhok ni Crisanta. Buong akala ko ipapakita na niya ang tunay niyang anyo. Kung ano o sino ba talaga siya, pero hindi. Hinawakan niya lang ang kamay ko't sunod-sunod na nagmakaawa sa akin. Ate, wala po akong ginawa. Ano po bang binibintang ninyo? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ate, bitiwan niyo na po ako. Please, nasasaktan po ako. Tama na po. Nasa kwarto po si Kuya Omar. Natutulog po siya sa kwarto niyo kasi ang bigat-bigat daw po ng katawan niya kanina pagdating eh. Binitiwan ko ang buhok ni Crisanta. Tumakbo ko papunta sa kwarto. Nang makita ko si Omar na nakahiga sa kama, nawala ang bigat sa dibdib ko. Lumapit ako sa asawa ko. Dinama ko ang noo niya sa pag-aakalang nilalagnat siya pero normal naman ang body temperature niya. Mahal, uminom ka na ba ng gamot? Ano bang nararamdaman mo? Ano bang masakit sa'yo? Napawi ang ngiti sa labi ko't muli akong binalot ng takot ng manatiling pikit ang mata ni Omar. Kahit anong pagyugyug ko sa kanya, hindi siya magising. Habang taranta kong tinatawag ang pangalan niya, dumating naman si Yoli. Si ate! Nasaan si ate? Yoli? Yoli, tulungan mo ako! Ang kuya mo! Ayaw magising ang kuya mo! Ha? Ate, baka naman masyadong napalalim lang ang tulog niya. Ako na nga, tabi ka muna. Kuya! Kuya Omar! Kuya! Tulad ng ginagawa ko kanina, mas lalong nilakasan ni Yoli ang pagyugyog sa parang wala ng buhay kahit pa may pulso pa namang katawan ng asawa ko. Tumawid siya ng tayo sa kakunot noong humarap sa akin. Ano nangyari kay kuya? Ba't parang nakoma siya? Pag-alis niya ng ospital, masigla pa naman siya. Oo, mukha siyang malungkot sa nangyari sa anak niyo pero maayos siya. Wala siyang sakit. Hindi pa tapos magsalita si Yoli pero tinalikuran ko na siya. Pumunta ako ng kusina para kumuha ng asin pero hindi ko nakita ang garapon noon sa parati nitong pinaglalagyan. Sa pag-aakalang naubos na yon, binuksan ko ang drawer pero wala na rin doon yung supot ng asin. Ate, ano yun? Ano pong hinahanap ninyo? Tutulungan ko na ho kayo maghanap. Hindi ko pa sinasabi kay Crisanta kung ano ba ang kailangan ko. Nagsimula na siyang maghanap at magkalkal sa buong kusina. Hindi ako tanga. Alam ko na siyang dahilan ng pagkawala ng asin sa bahay. Na siya rin ang dahilan kung ba't bigla na lang nagkaganoon si Omar. Naaalala ko na. Ang alin po? Kung saan niyo po nilagay yung hinahanap po ninyo? Nasaan po? Ako na pong kukuha. Hindi ka nila kamag-anak. Hindi ka anak ni Mang Aso at mas lalong hindi ka pamangkin ni Kahiling. Hindi ka niya nabanggit sa amin kaya wala siyang pamangkin. Nung mamatay si Mang Aso, sinabi niyang mag-isa na lang siya.
Nawala na siyang natitirang kapamilya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo kami ginugulo? Kasi... Nakaismid na humarap sa akin si Crisanta. Sa isang iglap, nasa likuran ko na siya't hawak na niya ang leeg ko. Kasi kailangan ko ipagiganti ang anak kong kaawa-awa niyong pinagtulungan. Anak mong pinagtulungan? Sinong anak? Anong anak? Sigurado ka bang kami yun? Kasi wala kaming ginagawang ganyan. Wala kaming batang pinagtulungan. Ate, anong nangyayari? Crisanta, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ate ko! Kung hindi ako nasalo ni Yoli, matapos akong bitiwan ni Crisanta at itulak, baka nasubsob na ako. Nang makabawi, hinarap ko siya uli. Hindi niyo maalala ang anak ko? Baka hindi mo maalala kung sino anak ko. Kasi hindi pa malinaw sa'yo kung sino ba ako. Anong ginagawa mo? Crisanta! Sabay kaming napaatras ni Yoli nang unti-unting tinuklap ni Crisanta ang mukha niya. Dahan-dahan niyang pinakita sa amin ang totoong siya. Itim na itim ang balat, mahahabang nakausling ngipin at pulang-pulang mga mata. Gabunan! Aswang! Aswang! Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! May aswang dito! Inaatake kami ng aswang! Talagang ang walang kasing bilis ang gabunan. Sila ang pinakamaliksi. Kanina lang sumisigaw pa si Yoli sa tabi ko't humihingi ng tulong. Ngayon, bali na ang leeg niya't mulagat nang nakatingin sa akin. Nang mapagtanto ko na hindi lang ako pinaglalaruan ng mata ko, na talagang ang patay na ang kapatid ko. Malakas akong nagsisigaw. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ni Yoli pero patay na siya. Bakit? 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 Walang kasalanan ng kapatid ko. Ba't kailangan mo siya idamay? Wala siyang ginawa. Para malaman mo kung anong pakiramdam ng mawala ng kaisa-isang pamilya. Para alam mo kung anong naramdaman ko nung nakumpirma kong pinatay niyo ang anak ko. Hindi ko kayo titigilan, Teresa. Dadahan-dahanin ko kayo. Uunti-untiin hanggang sa mapilitan kang patayin na lang ang sarili mo. Matapos lang ang paghihirap mo. Lumakad siya papunta sa akin. Habang umiiyak ako, parang santa-santita niyang hinaplos ang likuran ko. Sabay dikit ng ulo niya sa ulo ko na para bang lungkot na lungkot siya't nakikiramay sa akin. Hayop ka! Ang sama-sama mo! Wala kang kaluluwa! Mga wala kayong kaluluwa! Kayo naman ang naunay! Pinagtanggol lang namin ang mga sarili namin. Kung hindi namin pinatay ang gabunan sa Quezon, ang anak mo, siguradong kaming papatayin niya. Tahan na, Teresa. Tahan na. Hindi mo ba alam na masama sa baby ang pag-iyak? Nagulat ka, no? Hindi mo inaasahan na meron pa. Meron pa? Ano ibig mo sabihin na meron pa? Pares ang pinagbubuntis mo. Isa lang ang nawala. Yung isa, mahina nga ang kapit. Pero nandyan pa. Buhay pa. Nanginginig sa takot ko siyang tiningnan ng dahan-dahan niyang hinaplos ang sinapupunan ko. Pagmulat niya, sunod-sunod siyang humagalpak. 3 buhay kapalit ng anak ko. Nakuha ko na ang isa, si Yoli. Yung isa pa yung anak mong nalaglag. At yung pangatlo? Sino sa tingin mong pangatlo? Yung huling buhay na kukunin ko para matapos na to. Sino ang isasakripisyo mo, Teresa? Tumingin siya sa kwarto kung nasaan ang walang malay na si Omar. Paghalakhak niya, agad akong napabaling sa kanya. Hindi siya, kundi siya. Ninuso niya ang sinapupunan ko. Anak kong kinuha niyo sa akin. Yun din ang gusto kong kapalit. Isuko mo sa akin ang bata. Ibigay mo siya sa akin. Pagkatapos mong mga anak at pangako, hindi niyo na ako makikita. Hindi ko na kayo guguluhing mag-asawa. Paano ako makakasiguro na nagsasabi ka nga ng totoo na hindi mo ako papatayin pag nakuha mo ng anak ko? Kailangan mo lang sumugal. Ibibigay ko sa iyong anak ko. Sayo na. Pagkatapos ko mga anak, pero sa isang kondisyon. Ilabas mo ang asawa ko.
Sinabi sa akin ni Kahiling na may kakayahan kayong gumawa ng peking kawangis ng biktima nyo. Hindi si Omar ang nasa kwarto ko, diba? Nasaan siya? Ibalik mo sa akin ang asawa ko at may kasunduan na tayo. Sa basement ng bahay na hindi ko nga alam na meron pala kami, doon niya tinago ang totoong Omar. Nakagapos at may takip sa bibig at mata. Pag-alis ko ng piring at tali niya, dali-dali siyang yumakap sa akin. Aswang si Crisanta. Gabunan siya, mahal. Nanay siya ng gabunan na napatay natin sa Quezon at pumunta siya rito para maghiganti. Pinaghihigantihan niya tayo. Ang sabi niya, hindi siya titigil hanggat hindi natin nararanasan ang sakit na naranasan niya. Pagkakita ni Omar kay Crisanta, sinubukan niya itong sugurin. Bago maubos ang pasensya ni Crisanta at magawa sa kanya ang ginawa nito kay Yoli, humarang ako. Paulit-ulit na tinanong ni Omar kung ano bang ginagawa ko. Sakto sa pagtawa ni Crisanta para kutyain ang asawa ko'y hinubad ko ang singsing kong pinabendisyonan sa pare. Sinut ko yon sa bunganga ni Crisanta at nang malunok niya, agad siyang natahimik. Humawak siya sa leeg niya. Sunod-sunod siyang umubot, parang pilit niyang dinudukot ang singsing na may bendisyon na sumusunog sa lalamunan niya. Hinila ko ni Omar papunta sa likuran niya. Anong nangyayari? Anong sinubo mo sa kanya? Yung wedding ring ko. Wedding ring ko na may bendisyon ng pare. Naalala ko kasi ang sabi ni Kahiling na mas effective daw sa kanilang holy water. Mas takot sila sa kahit na anong may kinalaman sa simbahan. Kahit na anong may kinalaman sa simbahan? Kinuha ni Omar ang lumang krus mula sa ilalim ng tolda. Nang madudukot na ni Crisanta ang singsing sa lalamunan niya, sinugod siya ni Omar. Naharang niya ang kamay niya sa krus, pero nagdire-diretso ng puwersa si Omar, kaya tumusok pa rin sa gabunan ang lumang krus. Napuno ng nakabubulabog na sigaw ng gabunan ang 4 na sulok ng basement. Hindi binitiwan ni Omar ang krus na pinampatay niya sa gabunan, hanggang sa unti-unting matunaw ng parang kandila ang laman nito. Mula sa tumpok ng parang giniling na laman ni Crisanta, may dinampot si Omar bago niya binitiwan ang krus. Pinunasan niya muna ng maigi ang bagay na yon, saka pinakita sa akin. Akin ang kamay mo. Sa'yo to eh. Ebidensya to ng pagiging isa natin. Ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi pwede na kung kani-kanino lang to napupunta. Pag-abot ko sa kanya ng kamay ko, agad na niyang isinuot sa akin ang wedding ring ko. Niyakap ako ni Omar. Ang luhang kanina pa ayaw pumatak ay parang talon na lang na bumuhos. Wala na si Yoli. Pinatay niya si Yoli. Wala ako nagawa para iligtas ang kapatid ko. Omar, wala ng kapatid ko. Nakita ng 2 mata ko kung paano niya pinatay ang kapatid ko. Gusto kong lukuhin ang sarili ko. Gusto kong pilitin ang sarili kong maniwala na panaginip lang ang lahat ng to, pero alam kong hindi. Wala na si Yoli. Hindi na siya makakabalik sa akin, sa atin. Mas hinigpitan pa ni Omar ang pagkakayakap niya sa akin. Mula nung araw na yon hanggang sumapit ang araw ng libing ng kapatid ko'y araw-araw kong hinihiling na sana bangungot lang ang lahat. Pero hindi. Kahit anong pagtakas ko, hindi ako makaalis. 1 taon mula nang mamatay si Yoli at nailibing, saka pa lang ulit kami nakabalik ng Pampanga. Saka pa lang ulit namin siya nadalaw. Yoli, hello. Namiss mo ba ako? Ako kasi miss na miss kita. Miss na miss ka na ng ate, bunso ko. Walang araw na hindi kita naisip, na hindi ako nangulila sa'yo. Kung mababalik ko lang ang pagkakataon, promise gagawin kong lahat para maprotektahan ka. Napangiti na lang ako't lumingon kay Omar na bit-bit ang 4-month-old na baby namin matapos niyang punasan ang luha ko. Ipakilala mo na raw siya sa tita Yoli niya. Tumayo ako sa may puntod ni Yoli. Kinuha ko si Lily kay Omar, saka muling naupo sa harap ng libingan ng kapatid ko nung hawak ko na ang panganay namin. Lily, itong tita Yoli mo. Sa kanya namin nakuha ang pangalan mo. Bago ka dumating, siya munang baby at anak-anakan namin ng papa mo. Siya ang unang nagpasakit sa ulo namin ng papa mo.
Sayang lang na hindi nyo naabutan ng isa't isa. Kung nandito pang Tita Yoli mo, sigurado akong ibibigay niya at gagawin nun ang lahat ng gusto mo. Yoli, ikaw nang bahala sa amin ha. Bantayan mo muna kami dyan sa taas, lalo na si Lily. Wag na wag mong pababayaan ang pamangkin mo. Okay na ako. Okay na kami kahit papano. Simula ngayon, susubukan din naming mas dalawin ka pa. Biglang kumulog at kumidlat. Ilang sandali pa bumuhos na ang malakas na ulan, kaya dali-dali na kaming tumakbo papasok ng sasakyan. Mula sa loob, tahimik naming pinagmusdan ng puntod ni Yoli bago nagmaneho si Omar paalis ng sementeryo. Miss Anne, pagkatapos naming mailibing si Yoli noon, napagkasunduan namin ni Omar na umalis na ng Pampanga. Umakyat po kami ng Baguio at doon na nanirahan. Buwan-buwan kapag kaya at hindi kami masyadong abala ay dinadalaw namin ang puntod ni Yoli sa Pampanga. Pero nang lumaki ang pamilya namin at delikado ng bumiyahe kasama ang 4 naming mga anak, naging tuwing death anniversary at birthday na lang niya ang pagdalaw namin. Hindi lang po kami ni Omar ang may pangarap na magkaroon ng malaking pamilya. Gusto din po yon ni Yoli. Pangarap niyang magkaroon ng maraming pamangkin. Kaya laking panghihinayang ko po na hindi na niya naranasang maging tiyahin. Nung una po talaga, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Pakiramdam ko po, kasalanan ko ang lahat-lahat. Natigil lang po yun nang minsan ko siyang mapanaginipan. Nang sinabi niya sa akin na kasama na raw niya ang mga magulang namin at masayang-masaya na siya. Pagising ko po, ang gaan-gaan na ng loob ko't kahit papano'y napatawad ko na rin ang sarili ko sa nangyari. Miss Anne, dito ko na po tatapusin ang liham ko. Sana po'y nagustuhan ng listeners ng channel ang kwentong shinare ko. Tulad nila, isa rin po akong avid listener ng Miss Anne Horror Stories at matagal-tagal ko rin pong pinag-isipan bago ko ginawa ang pagsulat na ito. Yun lang po. Maraming salamat at magandang araw. Nagmamahal, Teresa. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin ngayong araw? Kung hindi niyo pa nagagawa, subscribe na at mag-subscribe na rin po sa YouTube channel ng ating espesyal na panauhin ngayong araw. Palakpakan po natin ng masigabo ang Hukom. Isa pong napakalaking karangalan na napagbigyan niya tayo na mag-guest ngayong araw sa ating kwento. At kahit pa po sabihin niya na mas matanda ako sa kanya, nauna pa rin po siya sa industriya, kaya idol ko po talaga yan. Kaya mahal kong anatics, alam niyo nang gagawin? Subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood. Ano yun?